kung ikaw ang manager at saka ikaw ang may-ari, walang ibang pwedeng sisihin sa pagkalugi ng isang kumpanya kundi ikaw. Walang iba. Hindi mo pa pwedeng sabihin, kasi engineer, palpak yung ano mo ganyan ganito, ganyan ang laki ng gastos ng expenses ng project mo, hindi pwede. Ibig sabihin, hindi mo siya na-manage. Diba? There is no such thing as an easy job, and being an engineer manager is certainly no exception. Join us as we discuss the struggles and the success of one of the best civil engineers in our country. I am Edmer Burton Canes. I am Jimoy Carale. I am Michelle Caballo. And we warmly welcome you to Harbon Talks. Today, we have the pleasure of hosting someone who shares similar interests to us. Someone who also took civil engineering program when he was in college. With a wealth of experience and a solid reputation, our guest is no other than Engineer Antonio V. Eugenio. Hello. Actually, Anthony. Ano ba sinabi ko? Antonio. Oops! Namali ka pa ata, Edmer. Okay. Sige, ikta na lang. With a wealth of experience and a solid reputation, our guest for today is no other than Engineer Anthony V. Eugenio. Hello po. Hello. Good morning. Just a short introduction. When I was in high school po, kilala ko na po si Engineer Eugenio kasi po, I was one of the scholars po ng batch po nila. Can you tell po a short lang about it po? Yung pagkakilala po. Oh, yes. Na-meet namin si Edmer as one of our scholars. Bale, isa siya sa mga napili na mga scholars. So, ibig sabihin, pili na siya na magaling na siya. Kaya, siya yung napili na maging scholar ng batch namin. Ang Andrians 90. Yun yung batch namin sa St. Andrews School. Tapos yan. Actually, yearly kumukuha kami ng mga scholars para tulungan. Pero yung sa mga deserving talaga na scholars. Like Edmer, future engineers like yourselves. Ayun po, sobrang thankful po ako sa opportunity na yon. And eto po, second year college na po ako sa PLM. And to formally begin po yung interview, for the first question, when did you start handling management tasks po? Actually, yung first time is after I graduated sa De La Salle University. May construction company na si tatay ko, dad ko. Ngayon, unang assignment na binigay niya sa akin is pinasakay niya ako sa barge. Barge? Oo, sa barge. Na merong excavator. Kasi meron kami mga dredging projects. Ipinasama niya ako sa laot. So, yung barge, sinihila ng tugboat. Tapos, ang kasama ko lang doon is yung operator at saka yung nagda-drive ng tugboat. So, pinabayaan niya talaga ako sa laot talaga. As in, para i-manage yung dalawang tao na tao namin. Kung paano ko... Kamusta po yung experience na yun? Parang ano talaga, pinabayaan ka eh. Ikaw bahala kung anong paano, basta meron lang tayong goal na ganito. So, natapos naman yung trabaho na, syempre, umuwi din ng pagdating ng hapon, uuwi din. Tapos kinabukasan, ganun din. So, natapos naman. Pina-experience niya muna sa akin yung, kung wala ka muna ng background sa management, yung isasabak ka kaagad, para malaman mo kung ano yung kakulangan mo sa sarili mo. Parang sa micro level po mo. Oo. Hindi po pwede yung sa ano ka kaagad. Talagang para ma-experience mo, paano makisama sa tao, tapos paano makikindil sa kanila. Kasi laging tao ang una mong makakasalamuha sa trabaho. Mga anong year po yung yan po?
Parang anong age po kayo? 19. 21 Kasi gumraduate ako 19. Sa Lasal po, Oo, gumraduate ako 19. 4 years pa lang po nun. Oo, 4 years. Ay, Oo. wala pang ano. Hindi pa wala siya rin senior kaya. high po nun, di ba? Wala pa. Kaya 19. Pero maaga lang kasi ako nag grade school. Kaya 20 ano na ako. Ibig sabihin, graduate na ako nung nag-20 ako ng August. Kasi March ang graduation, April. Ganyan. For the second question po, what did you first learn during your early days as an engineer manager po? Una, technical talagang kailangan yun ang basic na malaman mo. Kasi pag wala kang technical know-how, yung mga nasa itaas mo, yung mas magaling sa'yo, paiikutan ka lang, mapapaikutan ka lang. Ibig sabihin, kahit anong sabihin nila sa'yo, na ganito yan, ganito, ganyan, ganyan. Kung hindi mo alam na yung sinasabi sa'yo tama o mali, maliligaw ka. Kasi kunyari, sinabi ko sa'yo, yung 10 times 10 is equal to 91. Hindi ka maniniwala ka ba hindi kung hindi mo alam yung sagot na 100. Mali, oo. Pwede kang maligaw. Talagang parang tinitrain po kayo na yung kakayahan niyo po doon. Yes, oo. Kailangan, doon nagsisimula lahat. Basic math, pati trigo, algebra, lahat yan magagamit nyo yan. Nung college ako, meron pang yung trigo teacher namin sa college. May pinasosolve sa amin. Tapos parang napalakas yata yung boses ko na sinabi ko na hindi naman magagamit yan pagdating sa tunay na buhay. Opo. Maraming Ganyan din estudyante po naman. kami. Ganun din. Ganun, diba? Relate po. Hindi pala ganun yun. Mali. Magagamit mo. Ibig sabihin, kaya kayo tinuturuan para masana yung utak nyo paano mag-problem solving. Yes po. Yung paano mag-solve ng kahit anong problema na ma-encounter nyo sa site. Kasi hindi naman lahat ng problema na sa construction or sa civil is through computation. But everything is problem solving. Maniwala kayo sa akin, from the pinakamaliit na problem hanggang pinakamalaking problem. Lahat yan, problem solving. It's how you approach the problem. At saka paano maka-arrive sa solutions na tamang, pinakamalapit sa tamang solution. Thank you po. For the third question, how was being an engineer doing jobs in technical aspects compared to engineers in managerial positions? Do you like it better on the management side or the technical side? Pareho siyang gusto ko. Oh. Both of them are talagang pwede nyo isa puso or by heart. Dapat palagi by heart. Yung technical at saka managerial. Yung technical, lagi ka maring, kahit matanda ka na may matututunan kang bagong technical. Managerial, ganun din. Sa technical, through schooling ulit na kunyari gusto nyo mag-master sa structural or some other fields, pwede. Sa managerial, ganun din, pwede kayo mag-MBA. Balanse lang yan sa pagiging civil engineer at manager. Pero pag mas tumatanda ka na, talagang ano na lang yan, halos managerial na lang managerial. Yung mga computations, sa mga tao mo na siya. For the fourth question, how do your subordinates interact with you? How can you describe your relationship with them po? Treat mo lang sila as equal. Yeah po. Katulad nung actually yung story ng ko sa civil engineering, nag-DMCI ako, DM Consunyi, tapos nakapag pa ako sa construction namin. Tapos pumunta ako ng Papua New Guinea as project manager.
Tapos, Australia na. Hanggang doon sa nag-migrate na kami sa Australia. Actually, nung sa Papua New Guinea at saka sa Australia, talagang sink or swim ka. Bakit sink or swim? Kapag nasa ibang lugar ka na, ikaw na lang sa sarili mo. As in, kailangan mong i-survive. Kasi katulad nung nasa Papua New Guinea kami, talagang isipin mo yung lugar na yun, hindi gayon ka-secure. Pero, kaya mo makipag-deal sa mga tao. Like, isang beses doon, yung office namin, papunta sa field, is mga almost 45 minutes to 1 hour. So, papuntang mountainside siya, papaakit ng bundok. Mga pang third month ko na, papaakit na akong ganyan. Tapos, mayroon ng mga rascals kung tawagin. Yung rascals, yun yung mga nang-hold up. Yung delegado na yun. Oo, sa Papua New Guinea to ha. Papuntang Kokoda Trail. Sa ano siya, yung kalsada na ginagawa namin is Sogeri Road. So, ibig sabihin, papakit na akong ganyan, dala ko yung pick up, ako lang mag-isa. Ang bili ng mga Filipinos doon, kapag may laging dapat dalawa ang wallet mo. Isang nandun yung wallet mo na nandun yung lahat yung mga IDs mo, at saka isang may pera. meron din pera, at saka isang wallet mo na mayroong konting pera. Kainin yung bait mo na lang. Oo, ngayon di pa akit na ako. Nung sa kalagitnaan na ako nung mountainside, nagharang na yung mga rascal. Ang bilis sa akin doon ng mga Pilipino, kapag maharangin ka, sagasaan mo lang. Tapos aalis sila. Tapos, hindi, sagasaan mo yung mga tao, tapos pumunta ka sa police station, i-report mo na sinagasaan mo sila. Tapos mahuli. Oo. So, nung paganyan ako, hindi ko naman kaya sumagasa ng tao. Ethics. So, umilag lang ako. Tapos punta na ako sa site. At pabalik ulit, ano na sila? Una muna, 3 sila. Tapos yung pabalik ko, naging 5 na. Dumami na. Sagasaan ko na ba ito o hindi? Hindi ko talaga kaya eh. Ethics, sir. Eh di, inilagan ko lang. Tapos balik ako. Tapos nung kinabukasan na pagbalik ko ulit sa site, madami na sila. Mga 8 and above na. Buti pa hindi nag-aaral ng kung ano sa daan. Oo, tapos meron na sila mga bush knife. On that, next day? Tapos di, huminto na ako. Tapos lumapit na yung isa, tapos pinagiligiran na ako. Binuksan ko yung bintana. Mga ganyan lang. Tapos sabi, pengi daw ng pera. Ang pera ko noon is 30 kina. Yung conversion pa noon is 1 kina is 14 pesos yata o 15 pesos. So, ibig sabihin, isang 20 kina at isang 10 kina ang laban ng wallet na pwedeng pamigay. Tapos nung nilabas ko ng ganyan, ito ang pera ko, 30 kina. Sabi ng mga rascals. Kasi doon yung English Carabao. Tapos di sinabi na akin na yan, 30 kina. Sabi ko, paano naman ako kako? Sa inyo itong 10, akin itong 20. Anong pagkakain ko kako? Sabi ko sa kanilang ganyan. Tapos usap-usap sila. Hindi, amin na yung 20, sa'yo na yung 10. Baliktad. At sige, ibigay ko na yung 20. Pero sabi ko, teka lang, di bukas hold upin nyo ulit ako, araw-arawin nyo ako. You'll do this every day. How about this? You go work for me. We're building a road up there. You know naman na nagbibuild kami dyan kasi taga din dyan kayo lahat. Pasok na lang kayo, bibigay ko tayo ng work. Next fortnight, ibig sabihin ng fortnight is after 14 days, may sweldo na kayo. Sabi ko gano'n. Okay ba sa inyo yun? Sabi ko gano'n. Usap-usap sila. Sabi na, hindi na raw, basta last time na raw nila akong hold upin, basta wag na lang daw silang pagtarbawin. Mas gusto ko naman. Oh. Ayaw magtrabaho. Ayaw magtrabaho, di ba? O, di sige ha, promise nyo yan ha, sige. Tapos di binigay ko na yung pera, 20. Tapos diretso na ako sa site, tapos balik ako. O,
wala nang umarang. Kinabukasan nandun sila sa tabi na. Ako na gumilit sa kanila, hindi nila ako inaharang. Ginilitan ko sila. Bumaba na ako ng sakyan. Naya ko na sila. O, ka na! Sakay na kayo sa likod ng pickup, trabaho na kayo. Pinipilit ko silang magtrabaho na para sa after 2 weeks, may sahod na sila. Ayaw. Pagdating na hapon, sige na! Bukas mag-prepare na kayo. Hanggang sa second day, tsaka third day, na inaya ko sila, ayaw talaga nilang magtrabaho. So, ibig sabihin, kahit anong pilit mo dun sa mga tao, na kahit anong offer mo sa kanila kung ayaw nila talagang gawin, ayaw talaga nila. So, isa yun sa mga experiences sa buhay ko na hindi ko talaga makalimutan na how to interact with people. So, isa yun sa mga samples na hindi lang panay technical ang kailangan, mamamanage mo din yung ibang tao. Social skills. Social skills. Lagi nyo tatandaan, social skills, communication skills, pinaka-importante sa lahat. Pag hindi kayo marunong makipag-usap sa kahit anong levels ng tao, Talo ka. arkabyado ka. Sa Australia naman, hindi nang natutunan ko na wala talagang mataas, walang mababa. Lahat pantay-pantay. First day na pasok ko doon, tinawag ko yung mas mataas sa akin na, "Sir." Nagulat lahat ng mga tao. Ba't ko tinawag na sir yung Kasi doon walang sir. Ano? First name basis. Ah, Nangyari si Chris Lanson. Chris. Chris, you call me, please call me Chris. Kasi yung mga sir pala, yung mga pag night ka na, kapag ni-night ka na ni Queen Elizabeth, yun yung sir. Hindi yung sir na first name basis ang tawagan. Ibig sabihin, lahat equal. Kahit yung mga project manager ako doon, sa Queensland Main Roads, Road Tech, parang siya, parang DPWH sa Philippines. Pero sa state government siya ng Queensland, sa Australia. Siya, lahat doon pantay-pantay. Kunyari, merong kami mga grader operator, roller operator, yung mga traffic controller namin, yung nag-stop and go. Lahat yan, tingin nila sa akin, tingin ko sa kanila, tingin ko sa manager namin, lahat yun pantay. Walang sinasanto, walang zero. Pantay-pantay tayo, pare-pareho lang tayo ng role sa buhay. Binubuhay natin yung pamilya natin, ganon. Ayaw nila nung mayroong mataas, mayroong mababa. Kaya, ganun din ang treatment ko sa mga tao ko. Pero at the same time, maintain nila yung pagtingin sa'yo as yung role, hindi as a tao. Na they have to follow the instructions kasi ikaw ang manager, ikaw ang may-ari. Kasi kung ikaw ang manager at saka ikaw ang may-ari, walang ibang pwedeng sisihin sa pagkalugi ng isang kumpanya kundi ikaw. Walang iba. Hindi mo pa pwedeng sabihin, kasi engineer, palpak yung ganyan ganito, ganyan ang laki ng gastos ng expenses ng project mo, hindi pwede. Ibig sabihin, hindi mo siya na-manage. Diba? Hindi mo siya, hindi properly managed. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw. Proceeding po sa next question. For the 5th question, ano naman po yung kalakaran sa company niyo po? Ngayon po, how do you operate po? With regards Pwede po siya to? i-discuss. With regards to... Yung mga operations po, yung mga projects, yung pag-handle po ng mga projects. Yung meron ako mga managers din na nag-handle. Kunyari sa mga equipment, may mag-handle ng mga equipments. Sa mga project, may mga nag-handle ng kada project. Sila yung mga binibigyan ko ng instructions, blah blah blah. Grabe. Speechless. Speechless. Last na po para sa part ko. For the 6th question, are there specific things in management that are hard to handle po?
yung risk management. Risk? Risk management. Kapag hindi mo na-identify yung mga risk, magugulat ka na lang, bigla pala may darating na problema. Kapag hindi mo na-identify yung risk. Yung risk management naman na yan, natututunan mo na yan, nadadagdagan naman yung skill mo na yan habang marami kang nahahawakan na na mga project. Kasi walang project na ito yung plano, ito mangyayari, yan ang mangyayari. So, Hindi. Laging meron na iba. Is for you naman as civil engineer, as project manager, as construction manager, as owner, to identify those risks na pwedeng mangyari. Yung risk naman na yun, kapag na-identify mo siya, ano ang katumbas niya, equivalent niya, in monetary terms or financial aspect. Kunyari, sample, yung risk ng pagbaha or umulan. Siyempre, sa plano naman, wala ka naman nakasulat na umulan. Pero umulan. Biglang umulan. Inaasahan. Naanod yung mo, Mga gamit. yung mga gamit, not only gamit, yung pati yung materials na nailatag mo na. Sayang. Oh. Sayang yung trabaho. Oh, pero wala sa plano nun. Pero nangyayari palagi. Oh. Nakwenta mo ba yon? Yun yung... Nag-allow ka ba ng risk ng certain amount or certain something para doon? Oh. At gaano kadala siya mangyayari? Percentage na likelihood na mangyari siya. Kunyari ba, nasa Tagaytay ka, ginagawa mo yung project. Yung likelihood ba na magbaha doon, mataas o mababa? Tagaytay. Kasi mataas. Mataas siya. Baba. Pero pag nasa Malabon ka, Mataas. di ba? Mga dam din. Bahain. So, yung likelihood na mangyari ang baha doon is most likely mangyari kaysa kung nasa Tagaytay ka. Kaya mas dapat mong paghandaan. Bigyan ng risk, oo. I-consider. Ma-manage yung risk doon. Yun yung risk management. Ina-identify mo yung isang bagay na pwedeng mangyari. At ano yung Pwede magawa. pwede mong gawin para mabawasan yung risk mo na mangyari yung na yun. Isa sa mga pinaka-importante yan. Okay. So, yung 7th question naman po, since doon naman po tayo sa mga function ng engineer manager. So, yung engineer managers po, isa po sa mga function nila is yung decision making. So, Yes. how do you implement decision making? What factors do you consider po? I-assess mo lahat. Lahat. So, can you give us yung mga specific factors na madalas pong nasasama sa pag-decide niyo po ng mga Ah, decisions? unang-una palagi, safety. Safety palagi. Bago ka may gawin yung isang task sa isang construction site or anywhere, safety muna lagi ng mga tao. Kasi yun yung hindi na nababalik eh. Pag naputol na yung daliri nung Oh no. tao mo, hindi naman na ibabalik yun eh. Balik mo to. Di ba? Importante po talaga. Kaya pa yan, Iglo. Oo, safety muna palagi. Safety, tapos quality. Yan. Tapos yung customer palagi. Customer palagi. Intindi mo kung ano yung gusto ng customer. Kung ano yung... Kasi sila magbabayad sa'yo. Kapag hindi sila happy, Babawasan. Oh, Nababawasan din. yes. Oo. Ah, Pwede. Pwede. kinakaya. Kailangan palagi, kung ano yung nasa plano, susundin mo. Na dapat yun din yung alam na expectation ng client. Na-experience yun na po ba na parang hindi nag-align yung gusto ng client sa... Yes. Yes, oo.
Nangyayari talaga yun. Ah, Nangyayari. Kaya, nandun yung ambiguity eh. Pag malabo sa inyo, akala mo ganito, ang gusto niya, yung gusto pala niya is, Parang hindi po nila naklaro ng maigi pa. Ganun po. oo, or nagbago isip nila. Pwede madalas Pwede yun nga mangyari. po. Oo, ganun. decisive. So for our 8th question naman po, can you explain how you plan technical tasks to ensure projects are completed on time and meet quality standards? And do you implement contingency plans po? Yes. Dapat bago gawin yung project, yung buong team mo is alam kung ano yung, kaya tayo meron mga PERT CPM. Ano po yun? PERT? CPM. Alam ko yan, naaral ko yan. Kasi nag-review na ako. May exam po kami bukas. Kaya may PERT CPM na kailangan ganitong gagawin nyo on this day 1, day 2, day 3. Pagdating ng day 3, ito naman ang gagawin. May sequencing at saka merong critical task. Yun yung mga task na dapat magawa for this day, second day, third day. Para yung second task is masusundan niya yung First task. first task. Katulad kunyari, sa kalsada, maglalay ka ng clearing and grabbing muna. First day, second day. Hindi ka makakapaglatag ng base mo kapag hindi mo pa naki-clearing and grabbing. So, ibig sabihin yung kung ang clearing and grabbing mo is hindi mo natapos ng first and second day, base sa PERT CPM nyo, sa plano, sa project plan, inabot ka ng third day, yung dapat ipasukan na ito sa second day, yung second task, hindi siya nakapasok. Sa third day siya nakapasok. So lahat yan, manganganak na yung pagka-delay. Parang may domino effect. Yes, oo. Kung lalo na kung nandun siya sa critical path. Pag naaral niyo na yung Gantt chart, S-curve, PERT CPM, ang ginagamit namin doon, Primavera at saka MS Project. MS Project, makakita nyo naman sa ano yan eh. Maaaral po. Tsaka sa ano, meron niya kahit tingnan nyo sa YouTube, makakita nyo siya. So for the next question, about technical activity, organizing technical activities. How does the organization structure work in your company po ngayon? Tapos how do you structure yung mga tao po? Paano po tinatalaga yung mga tao sa mga positions po nila? Dapat alam nila yung klaro sa inyo yung organizational chart na, let's say, kunwari, on a project basis, ito si project manager, ito si lead man niya, ito si ganito, ito si ganyan. Alam yung mga roles nila. Alam kung sino susundin. Klaro. Parang gumawa ka ng plano kung paano gagawin, itong role mo, itong role mo, itong role mo. Parang kayo ngayon, ang role niya 1 to 7. Okay, questions 1 to 6. Ikaw 7 to 7 to 11. 7 to 11, ikaw 12 to 15. 12 to 15. O, di ba? Meron na kayo naka-assign na na Galing task. natin. Ganun din yun sa site. Opo. Bale, ibinibase nyo rin po ba siya sa mga skills nung... Siyempre. Tapos, Hindi mo pwedeng pagawain si Hindi niya yun Pedro ng isang bagay na hindi niya kayang gawin. Oo, lalo na sa Australia, bawal yun. Kada task doon may ticket. Kunyari, roller operator ka sa pison. Siya, pinag-drive mo ng pison, tapos wala siyang roller operator. As a manager, kapag nakadisgrasya siya, liable ako. Pwede ako makulong kasi inutusan ko siyang mag-drive ng roller. Kailangan may ticket siya. Kailangan may qualification. Yes. Bago mo ibigay yung task na ito sa isang tao, skilled siya para maging productive siya. Kasi kapag hindi siya skilled, it's either makadisgrasya siya or may masira siya. As a manager, ako may kasalanan. Kasi pinagawa ko siya ng hindi niya alam eh. Tapos hahanapan ko siya ng production. Hindi po pwede. Ako may diferensya nun. Pero kapag
skilled siya, lahat ng qualifications nasa kanya, pinagawa mo yung isang bagay na yun na naangkap or linya ng kanyang skill. Hindi niya nagawa, sa palagay niyo sino ang may diferensya? Siya pa rin po. Siya na. Siya lang siya. Oo, production ano niya na. Tatanungin mo na siya, anong problema, bakit hindi mo nagawa? Oo. Eh, ganun yung pag-manage. Kasi hahanapan mo siya ng production eh. Wala siya na-produce, pero alam niya naman gawin. Kompleto naman yung gamit para magawa mo yung task, pati yung materials. Anong problema? Love life ba? Personal, Personal. na. Personal ba? May sakit ba siya? Oo. Diba? Ganon. Laging may rason kung bakit hindi nangyayari yung isang bagay na nakaplano. So, yung next question naman po, how does the organization select qualified applicants? Do you determine yung mga tao, yung qualification po ng Skill. applicants through yung mga test? May mga test po ba kayong ginagawa? Or Actual na. Actual na. Yun ang actual, nilagay nyo na po kagad. Oo, sige. Oh. Ano ata? OJT. Parang original. Ganon din, oo. Tsaka siya rin mahihirapan kapag hindi ano eh. Hindi angkap sa kanya yung role na in-apply niya. Pag-sinungaling sa resume. Oo, siya rin mahirapan kasi hindi niya alam kung paano gawin eh. Kunyari, ikaw, ang course mo, nursing, tapos pinasok mo, civil engineer, tapos nag-apply ka estimator, patay ka na agad. Di ba? Oo. Baka pagkwenta pa lang ng volume, hindi ka na makakwenta ng volume. Oo, di ba? Kailangan ano, angkap. Shoot siya. So, for my last part po ng tanong ko, so, what mode of communication do you use in your current organization to disseminate yung information po? Sa Verbal at saka ano, written. Verbal at So, saka paano written. po gumagalaw? From Ibigay mo from instruction. higher ups po ba to mga employers o Yes, may ganun nangyayari ba? din po na from subordinates? Oh, pag mayroong i-report, gusto i-report, pwedeng ganun. From lower to top. Over the top. Ang tawag doon? Top. Down, ay upward. Upward, tapos down. Oo, dapat ano, two-way ang communication palagi. So for the next question naman po, based on your experience po, what traits should an Traits. engineer manager po have to be an effective leader? Number one, communication skills. Number one yan. Pag mahina ka sa communication, Mahirapan. mahihirapan kang i-relay sa tao yung gusto mong mangyari as a leader, as a manager. Hindi naman nila pwedeng hulaan kung ano yung gusto mo eh. Kailangan maintindihan nila kung ano yung saan tayo pupunta. Oh, pupunta ba tayo sa Manila? Saan tayo dadaan? Ross Boulevard ba? Sa Makapagal ba? Kasi kung hindi, magkakaligaw-ligaw kayo, may iba-iba kayo ng daanan. Communications talaga, communication skills. For me at saka yung technical talaga kailangan dapat na. Kasi kung may pagagawa ka sa kanila, tapos alam nila, technically mali. Yung respeto nila sa'yo, mawawala. Diba? Opo. Kaya kailangan magja-jive yung technical, tapos yung communication, ganyan. Tsaka yung paano ka makisama sa tao. Tao. Balance. Sa balancing act, sa lahat. At saka kailangan yung tao mo, sensitive ka sa pangangailangan din nila. May times po ba yung worker niyo po, yung ano niyo po, parang nahiya pong magsabi sa inyo ng ano pong parang yung mali po nila o parang dapat nilang gawin dun sa task po nila, parang magtaas po sila sa inyo. Tatanungin mo sila palagi, okay ba sa yung ganito? Okay ba yan? Okay lang ba? Okay lang ba ganito, ganyan, Okay ganyan? lang po. Pero po pag Oh. mga Sabi nila, boss, maganda tong pag ganito gawin natin. Suggestions lang. Oo, sabi, Mas okay. open naman yan, oo. Ay, di sige, mas maganda yan, mas madali yan, mas okay yan. Kasi hindi naman lahat ng iniisip mo o gusto mong mangyari is Best. 100% na correct. Diba? Meron silang, through their skill, through their experience, alam na nilang na mas maganda yata pag ganito. Ay, sige, okay yan. open po tayo. Oo. Dapat palagi.
Hindi po pwedeng, hindi naman tayo Diyos eh. Opo. Hindi kami. So the next question naman po, how do you know if something doesn't work out with your operations? What will you do then? Bali, how do you control the situation po? Ayun, malalaman siya kapag walang production. Ibig sabihin, kapag hindi mo nasisingil, wala ka nasisingil. Ba't hindi mo nasisingil? Kasi ibig sabihin, may hindi tapos. Diba? Bakit hindi tapos? Hanapin mo root cause. Sosolvin nyo ngayon. Ganun yun. Kapag hindi kayo nababayaran, ibig sabihin may problema. Kasi hindi pa yung client na bayaran kayo nang hindi tapos yung certain na dapat bayaran. Ganun lang kasimple. Okay po. So, for the next question po, as an engineer manager po, how do you align production and service operation with marketing strategies to ensure both customer satisfaction and operational Okay. efficiency po? Ayan. Sige. Nandun na yung sagot sa tanong mo. Customer satisfaction. Walang ibang makakadikta ng market mo kung hindi yung customer. Pag ayaw ng customer sa'yo, wala ka na. Sabi nga kilala niyo si Mark Cuban, yung may-ari ng Dallas Mavericks. Yung mayaman po yung... Oo, super yaman, na bilyonaryo. Ang sabi niya, sales cure it all. Kapag lagi kang ibig sabihin, may pumapasok na benta, sales, lahat yun magagamot. Pero pag wala ka ng sales, wala ka ng kliyente, ikaw may problema na noon. Kasi wala nang gusto magpagawa sa'yo eh. Wala nang, saan ka kukuha papasweldo sa tao mo? Di ba? Wala ka ng project. Ganun lang yun. Kailangan, masatisfy mo palagi yung customer. At saka yung benta. Kasi pag satisfied yung customer, may benta ka. Pag hindi satisfied ang customer, wala ka. Trabaho kasi natin nasa civil at saka manager. Sales-oriented yan. Hindi po pwedeng panay magaling ka nga sa math, magaling ka nga sa surveying, magaling ka sa structural design. Sino magpapagawa sa'yo? Kung hindi ka marunong makitungo. Structural designer ka, magaling ka. Number 1 ka sa ano. Sino magpapagawa sa'yo? Family. Baka mama mo, mabuisit pa sa'yo. Diba? Tao palagi. Tao. Customer. Chase the market. Last question na po. So, how do you handle your finances po? And if there seems to be a problem, how do you fix such a problem po? Sa finance. Sa finance, yung pa rin ang sagot, yung sales cure it all. Kapag walang pumapasok na cash flow or pera, doon ka magkakaproblema. Yung finance, madaling gastusin yan sa pagpapatakbo ng trabaho. Mentras kang may pumapasok na pera, mentras kang may pampaikot, pampasahod, pambili materyales. Lahat yan, paikot lang naman lahat eh. Paikot-ikot lang. Pero pag wala ka ng benta, wala iikot. Sisuffer rin yung business. Lahat. Yung buong kumpanya. Kasi magaling nga kayong kontraktor, magaling nga kayong laging maganda. Ganyan. Tapos hindi naman gusto ng customer kasi gago ka. Oh no. Diba? Mababaliwala lang din. Mababaliwala lahat. Lahat yan sa pakikitungo. Tapos Alagaan palagi yung customer. Diba? Hindi natin nakain. Oh, No. Kaya na pa siya nakatingin po. Pwede pa natin siya kainin. It is indeed both a joy and a thrill that aspiring engineers will feel when going through the path to success. From solving hard math problems in universities to solving big problems around the world, Engineer Anthony V. Eugenio was able to find ways to become one of the most successful engineers in our country.
With the building projects he has already completed and those that are now underway, let us continue to be inspired and wait for our time to be the ones to make the world a better place too.